afternoon everyone. So our topic for today is all about the integration of the rational fraction under the integral calculus, no? So ibig sabihin po, ito yung ang integration of the rational fraction is yan po yung isang algebra na kung saan nag-form siya sa isang fraction, isang rational, no? Rational expression na kung saan nag-combine yun sa integration. So sa madaling salita, dadaan ka sa algebra, yung basic algebra, which is siguro I think alam niyo na yun, di ba? Kasi sa high school pa lang, tinuturo na po yun, yung rational fraction, which is, kung hindi ako nagkakamali, grade 10 or grade 8, tinuturo na po yun, yung rational fraction. Kung paano po sinosolve yung rational fraction. Ang pag-solve po ng isang rational fraction is nagle-let po tayo ng any variable or yung A o B or C. Depende po yun sa equation, no? Sa equation sa tanong. Depende po kung ano yung let mo. Pero, after that, after mo malit yung A na yun, magkakaroon doon ng elimination na kung saan makakapag-solve ka o masosolve mo yung value ng A at B pati C. Depende po sa dami ng equation, no? So, kung 4, edi C. So, kapag na-solve nyo po yun, ang makukuha nyo pong value o makukuha nyo po yung value ng letter A and B and C, and yun na po yung rational fraction na tinatawag. Ngayon, papasok naman siya sa integral calculus na kung saan kapag ma-solve nyo po yung ano na yun, na yung A, B, and C, is i-integrate nyo po yun o isasub nyo po yun dun sa nakuha nyo pong rational fraction, then i-integrate nyo po yun. So, mas maganda po kung magbibigay tayo ng example. So, problem number 1. So, try natin yung problem number 1. So, una, ang gawin natin, i-factor natin yung x kasi ito yung pinakamaliit, no? So, this is integral. So, ganito na lang. Wag muna tayong mag-focus sa integral para di kayo malito. Doon kayo sa rational. So, this is what? This is, sabihin natin na, ano ito? Sabihin natin na 1. Yung dx. Wag mo natin kasi, ang dx kasi nakapokus yan sa integral. So, sabihin mo natin na 1 yan. So, dito magiging what? Magiging x factor natin yung x dito, no? Dito magiging x na lang, plus 2. Kasi x times x, this is x squared. X times 2, this is 2x. So, ilan ba yan siya? Dalawa. Di ba? Dalawang function na involved, which is yung x pati yung x plus 2. So, ibig sabihin po, maglelet lang tayo ng a pati b. Kasi dalawa lang. So, a plus b. Yan. Then, ang magiging denominator nito, yung x. Kasi yan yung nauna. Then, ang sunod sa b, ito. Kasi ito yung sunod sa x. Yung x plus 2. So, i-multiply mo lang yan by LCD para makapag-eliminate ka, which is x, 2x plus 2. So, siguro I think marunong na kayo mag-solve ng ganito dahil sa high school pa lang tinuturo na po yon. So, ito, kapag yung x times x plus 2, i-multiply mo dito, matatanggal dito, di ba? Kasi para ka lang nag-multiply ng 1, para ka lang nag-divide ng 2, divide 2 is equal to 1. Parang ganun lang po. Kasi tignan nyo, LCD kasi x times x plus 2, multiply mo dito, matatanggal dito. Kaya matira dito yung 1. Yan. Yung 1 yung matira. Ngayon ito naman, i-multiply mo dito. So ano yung matatanggal? Yung x. Kasi madidivide siya sa x. So ang matira yung x plus 2. Kaya magiging a times x plus 2. Ngayon, ito naman, i-multiply mo dito. Ano yung matatanggal? Yung x plus 2. Kasi madidivide siya sa x plus 2. Ang matira yung x. Kaya magiging bx. Ngayon, isosolve natin yung anon. Ito yung isosolve natin. Yung anon, yung a pati b. So, ano yung gagamitin nating x na kung saan makaka-solve tayo ng anon? So, itry natin yung x is equivalent of negative 2. So, sir, bakit negative 2? Hindi ba pwede negative 1? Hindi pwede kasi ganito yan. Tinig mabuti yan. Ang ginagamit natin x variable, value ng x, is na kung saan makakapag-eliminate tayo o may matatanggal tayo. Kasi tingnan nyo, yung negative 2, isub mo sa x. Negative 2 to positive 2, 0 yan, di ba? Yung 0 times a, 0. Ano yung natira? Yung b. Ibig sabihin, makukuha mo na yung anon. Ibig sabihin, ang makukuha mong value, yung value ng b. So, i-try natin. This is 1, x, yung a. Yung tandaan lang, yung x natin, sabihin natin let, no? Lahat ng x, papalitan mo ng negative 2. So, negative 2 plus 2 plus b times x na negative 2. So, negative 2 times 2 is 0. 0 times a, 0 na yan. So, this is 1. Negative 2 times b, magiging negative 2b. Ngayon, para makuha natin yung value ng b, i-divide both sides lang tayo by negative 2. Kaya, ang magiging b natin dito is negative 1 half, no? So, doon tayo sa, nakuha natin yung value ng b na negative 1 half. So, ito na lang yung kulang natin. So, ano yung ano yung gagamitin natin na value para masiro naman yung b. At the same time,
ang matira yung A para makuha natin yung value ng A. So, wala, di ba? So, gamitin na lang natin 0. Kasi yung 0 mo multiply natin ito mas 0. Pero dito, hindi siya mas 0. So, i-try natin is, let x is equal to 0. So, balikan natin yung problem. This is 1. This is A. Papalitan lang natin ito ng 0, yung x plus 2. Then, plus B. And times x. Ang x natin dito is 0. So, matatanggal yan kasi B times 0 is 0. So, this is 1. 0 plus 2 is 2. 2 times A, 2A. Simply, ang magiging A mo is 1 half. Kasi i-divide mo lang both side by 2. So, ang babalikan natin yung problem. So, this is A. Ang nakuha nating A is 1 half. So, 1 half all over X, di ba? Yan. Then, plus B. Ano yung B natin? This is negative. Magiging negative nito. Negative 1 half all over X plus 2. So, kunin na natin yung dx. Ilalagay natin dito. Then, integrate na natin. Yan. Integrate na natin. Ano yung integral ng 1 half all over x? Kasi constant yan. Alam natin na kapag nag-integrate tayo ng constant sa numerator, then denominator niya is x lang, hindi masyado mataas yung degree, ln of x na yun. So, dito magiging 1 half ln of x. Then ito magiging negative 1 half ln ng x plus 2 plus c. Yan. So, ibig sabihin yan yung magiging sagot nito. Pero, hindi pa tayo tapos kasi tingnan nyo, parehong 1 half, parehong ln. Ibig sabihin, properties ng exponential yan. Pag negative, ang properties niya is division. So, magiging 1 half ln ng, ano yung nauna? ln ng x all over, ito, yung x plus 2. Yan. So, plus c. Huwag natin kalimutan. So, ito na yung magiging sagot sa problem number 1. So, ganun lang. Ang kailangan mo lang gawin, isosolve nung value ng anon. So, dito lang, ito lang yung integral calculus. Ito, algebra na to. Hanggang dito, isosolve mo yung anon. Algebra lang yan. Basic algebra, yung rational fraction. Kailangan marunong kayo ng algebra, yung paano sinosolve yung rational fraction para makukuha na yung anon. At the same time, pag nakuha na yung anon, integrate na. Doon papasok si integral calculus. Sa totoo lang kasi hindi mahirap si calculus. Ang mahirap lang doon yung algebra. Pag pumasok sa algebra, doon tayo malilito. So, try tayo. Another example. Problem number 2. Para masani-sani naman. So, problem number 2. Saan yung pambura? Yan, problem number 2. So, this is number 2. Integral ng 1 all over basic muna. X squared minus 4 dx. Ngayon, ang gawin natin dito, kunin natin yung factor nito. So, this is 1. Tanggalin muna natin yung integral, pati yung dx. Dito tayo mag-focus. Ang factor nito, this is what? This is x plus 2. Kasi ang factor ang factor lang naman ng 4 is positive, negative 2. So, this is x negative. So, yan. Equal to what? Ilan yung nasa denominator? This is dalawa, di ba? So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng a pati b. So, this is a all over. Ito, yung nauna, yung x plus 2. Then, yung b. Then, ito, yung pangalawa, si x minus 2. So, multiply by LCD na x plus 2 and x minus 2. Yan yung LCD nito. Ngayon, pag binultiply natin yung dalawa dito, matatanggal ito. Kaya ang matira yung 1. So, 1 is equivalent of what? Ito, yung A. Ngayon, pag ito, minultiply naman natin dito, ang matatanggal niya, takip butas. Alam niyo yung takip butas ni Engineer James Malling? Maganda yun. Ang takip butas, ang ibig sabihin ng takip butas, tatakman mo yung makakancel. So, ano ba yung magkapareho? Ito. Pati ito. So, ano yung natira? Yung x minus 2. So, this is x minus 2. Yan. So, dito naman, ang matatanggal dito, yung x minus 2 at x minus 2. Kaya, ang matira dito is x plus 1. Mapupunta kay b. B ng x plus 2. Yan. So, ang gawin natin, mag-let tayo ng x na kung saan may matatanggal tayo. So, try natin ditong x is positive 2. So, this is 1 is equivalent of a. Then, yung x natin papalitan natin ng positive 2 minus 2 plus b. And x papalitan natin ng 2 plus 2. Yan. So, matatanggal ito kasi 2 minus 2 is 0. 0 times a, 0 na yan. Then, 1. 2 plus 2 is 4. 4 times b, magiging 4b. Then, i-divide both side by 4 para makuha yung b. Ang magiging value ng b is 1/4. Yan. Ito na yung rational. Ito lang yung rational. So, solve mo yung anon. So, ang kulang natin yung a. So, para mahanap natin yung a, mag-let tayo ng x is equivalent of, ano ba? Kailangan ito matanggal natin. So, negative 2.
negative 2. Lahat ng x na mapapalitan natin ng negative 2. 1 is equivalent of A. Bali, lahat ng x papalitan ng negative 2, negative 2, then negative 2. Plus B na ito papalitan ng negative 2, then plus 2. So, ito matatanggal kasi negative 2 to positive 2, 0. 0 times B, 0. So, negative 2 to negative 2, negative 4 times A. 1 is equivalent of negative 4A. So, i-divide lang both side by negative 4. Ang makukuha mong A is negative 1/4. So, balikan mo yung problem. Nakuha na natin yung anon kasi. So, integral ng A. Ano yung A? Negative 1/4 all over x plus 2 plus B. Ano yung B? This is, ang B natin dito is 1/4. 1/4 all over x minus 2. So, yan. Then dx. Ito lang ang integral calculus. Pag nasolve mo yung mga anon, wala kang problema. So, this is integral nito. This is negative 1/4 ng ln ng x plus 2. I think agree kayo dyan, di ba? Kasi constant dito. Pag integrate mo yung constant na may denominator na x lang, yung pinakamataas na degree, ln lang yan. So, this is what? Dito, magiging positive 1/4 ng ln ng x minus 2 plus c. So, pwede mo yung i-arrange ng ganito. 1/4 ln ng x plus 2 para ma-apply mo yung properties nito. So, ito ilagay mo dito para ma-apply mo yung properties ng exponential. So, doon tayo sa taas. So, ito alam natin na negative. Ay, ang properties ng exponential pag negative, magiging division. So, this is what? This is 1/4 ng ln ng, ano yung nauna dito? X plus 2. So, x minus 2 ang nauna ata. Kasi binaliktad natin. So, x minus 2 na yan. Kasi binaliktad natin. So, this is what? This is x minus 2. Sorry. X minus 2 all over x plus 2. X plus 2. Plus nito. So, this is plus c. So, ito na yung magiging final answer natin. Kasi ang tips lang dito, makinig lang mabuti. So, ang ano lang kasi dito, sinosolve lang yung anon sa rational fraction. Kasi ang batayan dito, kailangan maraming kang alam na algebra, no? So, pag simplify, ganun. Then kasi, ang rational fraction is sinosolve mo lang yung anon. Halimbawa, pag ganito, pag dalawa, kung tatlo, mag-add ka pa ng c, plus c. Pero wala pa dito yung quadratic. Iba pa yun. Siguro mga case 2, case 3 natin. Kasi may mga possible na mag-quadratic yung denominator. Kapag quadratic yung, halimbawa sa A, quadratic yung sa A, maglagay ka ng x plus b. Then ito magiging c na ito. Pag quadratic. Pag quadratic lang naman. Ito kasi hindi sa quadratic. So, yun. Ang kailangan mo lang hanapin dito yung rational fraction mo. Maguna ka sa rational. Ibig sabihin, isosolve mo yung anon. Sa pag-solve naman ng anon, kailangan magle-let ka ng x na variable na kung saan may matatanggal o may i-eliminate ka. At the same time, may matitirang isang variable na anon para yun yung masosolve mo. Then, sa susunod, magle-let ka naman ng variable na kung saan may matatanggal ka naman. Then, masosolve mo naman yung ibang anon. Then, kapag nasolve mo na lahat ng anon, yung mga A, M, B, and C, i-substitute mo na dun sa problem. Then, integral mo na. Kasi maikli lang yung solusyon ni integral. Calculus. Nag-involve lang siya dahil sa rational fraction. So, thank you po and God bless. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung may mga katanungan kayo or clarification just in case, comment lang sa comment section.